Hello mga ka-business education! Welcome back sa channel kung saan hindi tayo nagpapayaman lang kundi nagdidiskarte ng may purpose. Ngayong episode, real talk tayo. Ang daming gustong yumaman, pero bakit walang nangyayari? Kahit todo kayod, kulang pa rin ang pera. Ang tanong, bakit hindi ka pa yumayaman? So, eto na ang 10 real talk reasons kung bakit hindi ka pa yumayaman. Let's go! Reason number 1. Wala kang malinaw na goal. Paano ka yayaman kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng yaman sa iyo? Walang specific goal is equals to walang direction. Hindi pwedeng bahala na. Dapat meron kang malinaw na goal. Magkano ang gusto mong ipon after 6 months? Gusto mo ba ng business? Gusto mo bang makaahon sa utang? Kapag malinaw ang goal mo, mas malinaw ang diskarte mo. Reason number 2. Gusto mong madali ang resulta. Sa totoo lang, karamihan sa atin gusto ng instant success. Pero ang totoo, success takes time. Kaya kung lagi kang naghahanap ng mabilisang kita, baka puro scam pa ang mapasukan mo. Tandaan, shortcuts often lead to setbacks. Tiwala lang sa proseso best, slowly but surely. Reason number 3. Mas marami kang gastos kaysa kita. Hindi mo kailangan tumaas muna ang sweldo para makaipon. Kailangan mo lang bawasan ang gastos. Baka kasi pinipilit mong pantayan ang lifestyle ng iba kahit hindi mo pa kaya. Remember, living below your means is not being cheap. It's being smart. Reason number 4. Wala kang emergency fund. Kahit 500 pesos per payday lang ang maiipon mo, malaking tulong na yan sa panahon ng pangangailangan. Kung wala kang savings, isang emergency lang, babalik ka sa zero. Yung emergency fund, yan ang financial armor mo sa giyera ng buhay. Kailangan may protection ka. Reason number 5. Hindi ka marunong magsabi ng hindi. Hindi lahat ng imbitasyon, gastos o budol ay dapat tanggapin. Dapat matuto kang tumanggi. Kasi bawat yes sa gastos ay no sa ipon at future mo. Discipline is doing what's necessary even if it's not popular. Reason number 6. Wala kang side hustle. Kung isa lang ang source of income mo, isa lang din ang limit mo. Dapat meron kang extra income kahit maliit lang. Selling online, freelance, tutoring, pag dumami ang source mo, dumadami din ang oportunidad. Remember, extra kita is equals to extra pag-asa. Reason number 7. Hindi ka nag-aral ng financial literacy. Hindi sapat na marunong kang kumita. Dapat marunong ka ring mag-manage ng kinikita mo. Aralin mo ang budgeting, investing, at tamang diskarte sa pera. Hindi mo kailangan maging accountant. Kailangan mo lang maging responsable. Reason number 8. Natatakot kang sumubok. Takot kang mag-fail. Takot kang masayang ang pera. Takot kang matawag na ambisyoso. Pero ito ang totoo. Lahat ng mayayaman dumaan sa sablay. Courage separates the dreamers from the doers. Subok lang ng subok, basta may plano. Reason number 9. Palaging nakatingin sa iba. Kung lagi mong kinukumpara sarili mo sa iba, sa tropa mong naka-iPhone, sa kapitbahay mong may motor, lagi kang malulugmok. Focus ka sa sarili mong progress. Progress, not perfection. Small wins count. 1 peso save is 1 step forward. Reason number 10. Wala kang consistency. Ito ang pinaka-importante. Consistency. Hindi sapat ang one-time effort. Hindi sapat ang isang investment lang. Dapat araw-araw may ginagawa ka para sa goal mo. Maliliit na habit plus daily effort is equals to malaking resulta in the long run.
kaya huwag kang susuko. Ayan mga ka-business education, ang pagyaman hindi yan aksidente. Yan ay resulta ng tamang mindset, tamang diskarte, at consistent na action. Wala sa taas ng sweldo, nasa lakas ng loob at haba ng pasensya.